Maghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista. Ang non-government organization na Citizens Crime Watch kasama ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano ay pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 budget. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Na tapos na pong sampahan ng kaso sa Ombudsman sina Speaker Martin Romualdez, Congressman Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo at iba pa. Ito may post si Dare to Us 2 minutes ago lang niya na-post. Sabi niya, case filed against Speaker Martin Romualdez, Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo et al. Falsification of legislative documents. Maraming salamat po for finally bringing the fight inside the court. Okay, courtesy of Congressman Alvarez. So ito, nandyan na yung kopya ng kaso na naisampa. So basahin ko lang Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Quezon City. Pantaleon C. Alvarez, James Patrick Romero Bondok, Ferdinand S. Topacio, Diego L. Magpantay, and their personal capacity for us in behalf of Citizens Crime Watch and Virgilio R. Garcia. Sila yung complainants. For falsification of legislative documents, Article 170 Revised Penal Code, 12 counts and violations of sections, maraming section, RA 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, versus, ito yung nakasuhan, Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipe, Elizaldico, Stella Luz, A. Kimbo, John Doe, and John Dos, etc. So maraming hindi na pangalanan. Sige, come on. Yan. Okay na. John Doe and John Dos, respondents. Republic of the Philippines, Quezon City, Joint Complaint Affidavit. Yan na. Nag-affidavit na sila. So, ang kasong ito is nagmula doon sa blank items sa BICAM report. So, talagang maraming salamat po. So, dalawang grupo po itong nag-file ng reklamo o kaso. Ang nauna, yung grupo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab at iba pang abogado, petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para i-declare na invalid or unconstitutional ang 2025 budget. Ang basihan pa rin yung blank BICAM report. So, umaksyon na ang Korte Suprema, pinapasagot na ang Kamara, Senado at ang Executive Secretary. 4 days na lang ang nalalabi sa kanilang time period kasi 10 days sila, within 10 days dapat makasagot sila. Ang alam ko, naka-6 na araw na, 4 days to go. Gugulong na po ang hustisya doon sa Supreme Court. So ito naman, panibago. Falsification of legislative documents. I don't know kung I think criminal case, graft in corruption. Kasi sa ombudsman, i-final.
So, 4 na kongresista, isinama si Congresswoman Stella Kimbo plus yung John Dos and John Do. Ibig sabihin, mga staff siguro. Kung sino yung... So, dito na talaga. Ang labanan na isa korte. Korte na. And to me, dahil ombudsman, makakaasa po tayo ng mabilis na aksyon ng ombudsman. Ako, satisfied ako sa performance ng ombudsman and of course, ang Supreme Court. So, anong reaksyon ng House leaders tungkol nito? Ano daw? Diversionary tactics daw ng kampo ni Duterte. Inililihis daw yung tunay na issue. Nagsalita nito si Congressman Kongkon ng Zambales. Inililihis daw ang tunay na issue yung yung impeachment. Ganon din ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ito daw impeachment, diversionary tactic din kampo ni Romualdez para malihis sa tunay na issue itong 2025 national budget, yung blank BICAM report. Okay, so, yan na. Gumulong na po ang hustisya. To me, walang diversionary tactic itong ginagawa ni Citizens Crime Watch. Ang galing dahil mayroong NGO na na-involve at sinuportahan ng mga abogado. Salamat, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bundok, and of course, si Congressman Alvarez, ang alam ko, abogado din ito. Correct me if I'm wrong. So, gumugulong na po ang hustisya. Sa impeachment naman, wala. Tahimik muna tayo dahil hanggang June 2 pa. May nabasa akong article kanina, isang law expert, yung dating abogado ni late Chief Justice Corona, Attorney Salvador, sabi niya, hindi daw pwede, sabi ni Attorney Salvador, nagdaan na ito ng impeachment case, hindi daw pwede i-transfer ang impeachment na ito from 19th Congress to 20th Congress. Pareha sila ng sinasabi ni Attorney Romulo Macalental. Dapat daw ito dalhin sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang mag-decide once and for all kung pwede pang ipasa sa 20th Congress. Ibig sabihin, baka walang saysay itong impeachment nila kay BP Sara kasi gahol sila sa oras. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi. Nagkakaroon tayo ng income sa channel na ito at natutulungan natin ang tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay or makapagpatayo itong tribo ng bagong bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, tanim na seedlings ng lakatan, abono at iba pang inputs. So, salamat sa inyong tulong panood.